balik sa'yo? Mahabang sabi pa nito, nakita ang seryoso nitong mukha. I admit it. I am still waiting for Alicia to come back, but it's almost 3 years ago mula nang umalis siya dito. Kaya nga kung sinong babaeng nakasama ko sa kama. But that day na makita kong babaeng yon sa bar na lasing, di ko napigilan ang sarili kong maramdaman siya sa katawan ko. So you mean, alam mo, at natatandaan mo ang nangyari sa inyong dalawa? Huwag mong sabihin na sinadya mo na mabuntis siya. Tila gulat pang tanong nito sa akin. Iniisip ko that time kung anong gagawin ko para makita siya ulit dahil kakaiba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya sinadya ko yun. Sagot kong seryoso pa rin. Anak mo nga ang batang yon. Natawa sabi ni Glenn. Oo, sigurado ako na anak ko yon. It's ridiculous, nagawa ko yun sa isang inosenteng babae na wala namang kaalam-alam na sinadya ko ngayon gawin. Napapailing na sabi ko. Anong gagawin mo, Alex, kung sinadya mo yun talagang gawin? Seryoso na nga ulit ang mukha nito. Pananagutan ko yon. Seryosong sagot ko. Paano kung bumalik si Alicia? Anong gagawin mo? Nangako ka kay Alicia na aantayin mo siya, tapos pagbalik niya malalaman niya na nabuntis ka at kasama mo sa bahay? Bigla ang tanong niya. Di ko alam. Wala sa sariling sagot ko dahil di ko talaga alam kung ano ang gagawin ko kapag nangyari iyon. Basta ngayon ang mahalaga sa akin ang bata sa tiyan ni Lara dahil ako ang ama ng bata, kailangan ko siyang panagutan. Pagkatapos nga ng meeting ko kay Mr. Sandoval, pinakancel ko na ang lahat ng meeting ko at nagpa siya akong umuwi ng bahay dahil nakaramdam ako na gusto kong makita ngayon si Lara. Kung anong ginagawa niya ngayon? Nang makarating sa bahay, agad kong pinarada ang kotse ko sa garahe at bumaba na ng kotse ko. Tsaka naglakad papunta sa pinto. Lara's POV. Maaga ako nagising dahil nakaramdam ako ng morning sickness. Nang matapos ko sa CR, nagpunta ako sa kusina para magluto na ng agahan ko. Nagluto ako ng itlog at saka kanin na may margarine at hindi ko rin maintindihan pero yun ang gusto kong kainin ngayon. Ganito pala kapag nililihi ka. Minsan gusto ko laging makita si Mr. Smith, kaso di pwede dahil masyado siyang busy at ayoko makaistorbo sa kanya. Pinatira niya na ako dito kaya dapat di ako gagawa ng bagay na hindi siya maaabala. Na matapos kong kumain, nagpunta ako ng CR para maligo. Na matapos kong maligo, lumabas ako at kinuhang labahin ko dahil medyo marami rin akong labahan. Naglakad ako papunta sa likod at namangha sa ganda nun dahil may malaki ng swimming pool at may nipa hot na nasa gilid nun. Naglakad pa ako at sa gilid may nakita akong kwarto kaya pumasok na ako sa loob. Pero natigilan ako dahil sa isang kwarto lang yon na wala kahit anong laman sa loob pero malinis tiningnan. Ano kaya to dati? Bakit wala ka laman-laman? Pero wala ako nakuwang sagot kaya't naglakad na ako palabas ng kwartong iyon. Nagpalingali nga sa paligid. Nasaan ba ako? Dito maglalaba ang laki naman ng bahay na to eh. Wala man lang ako makitang palanggana, timba, or kahit man lang tabo. Anong ginagawa mo? Dinig ko na salita ng isang lalaki sa malaking boses. Kaya napalingan ako sa nagsalita. Mr. Smith? Gulat na tawag ko sa pangalan niya. Ano namang ginagawa mo rito? Takang tanong ko. Bakit? Hindi na ba ako pa pwede sa bahay ko? Seryosong sagot nito na wala kahit anong emosyon sa mukha. Di naman ganun ang ibig kong sabihin. Naputol ang sasabihin ko nang maglakad ito papalapit sa akin habang seryosong mukha kaya ngayon isang dangkal na lamang ang agwat namin. Kaya't amoy na amoy ko na ang mabangong pabango nito na nakakaakit sa ilong. Kaya't lalo kong natitigan ng seryoso at agwapo nitong mukha. Ano yan? Untag na tanong niya sa akin kaya't bumalik sa katinoan ng isip ko. Maglalabas sana ako, kaso wala naman ako makita na palanggana man lang o kahit ano para makapaglaba ako. Naiiwas sa tingin na sagot ko sa kanya. Ako nang gagawa niyan. Agad akong napalingon kay Mr. Smith at seryoso pa rin ang mukha nito. Wag na, kaya ko naman. Sa CR na lang ako maglalaba. Sige, Mr. Smith. Natatarantang sagot at akmang aalis pero dahil sa pagkataranta ko, di ko na malay na patid mismo ang paa ko ng sarili kong paa. Kaya naman napasubsob ako sa malalapad na dibdib ni Mr. Smith at mabilis akong nahawakan sa bewang. Kaya nagdikit ang mga katawan namin. Agad akong nagangat ng mukha at doon ko lang napagtanto. Halos magdikit na mga ilong namin. Kaya nakaramdam ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Agad akong napalayo sa kanya. Ako nang gagawa niyan.
baka di lang tapilok ang mangyari sa'yo. Sabi nito at inagaw na ang basket na hawak ko, tsaka naglakad na papaalis. Di na ako nakapagsalita dahil tuluyan na tong umalis sa harapan ko. Kaya't napasunod ako sa kanya at sa kabilang panig ng bahay ko siya nakita na ngayon tinanggal niya na ang coat niya at nakalong sleeve na siya ng white at nakatupi na yun sa dulo ng kamay niya at tatanggal na ang sapatos ito dahil nakatsinelas na white. Ako na, Mr. Smith. Kaya ko naman na. Tsaka konti lang naman yan. Pagpipilit, napigil ko pa sa kanya kaya't napatingin to sa akin. I said I'll do it. Just stay here. Seryosong sagot nito kaya natahimik na ako at naupo sa upuan. Naroon at pinagmasdan na lang ginagawa niya. Simple lang ginagawa niya pero effortless. Akala mo seryoso siyang tao pero may side din pala siyang ganito. Anak, salamat dahil tinutulungan mo si mamang matanggap ka rin ng papa mo. Mr. Smith, biglang tawag ko sa pangalan niya. Naririnig ko. Sagot niya nandito lumingon sa gawi ko habang abala to sa ginagawa niya. Can I ask you a question? Pagtatansang tanong ko pero di pa rin to lumilingon sa akin. What? Maikling sagot niya. Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Diretsong tanong ng walang preno habang nakatingin lang sa kanya na ngayon seryoso na ang mukha nito. Because I don't believe in commitment. Sagot ko na walang pinakitang reaksyon at saka tumingin ulit sa ginagawa ko. Bakit dahil ba nasaktan ka na sa pag-ibig kaya di ka naniniwala sa commitment? Diretsong tanong pa rin ito. Dahil yon ang paniniwala ko na kapag pumasok ka sa isang relasyon, marami kang kailangan i-sacrifice and I hate that. Ayoko na may i-sacrifice. Mahabang paliwanag ko. Gaya ng minahal ko si Alicia, lahat sinakripisyo ko para lang mahalin at akong piliin niya pero mas pinili niya pa rin ang career niya kaysa makasama ko. At yun ang dahilan kung bakit ayoko nang pumasok sa isang relasyon. But now, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayong nandyan na si Lara. Mga salitang nasa loob ng isip ko at di ko nasabi. I see. Narinig kong sabi ni Lara at di ko na narinig na nagsalita ito, kaya lumingon ako sa gawin niya at nakita kong nakahiga na ang ulo nito sa upuan. Kaya naglakad ako papalapit sa kanya. Nang makalapit, nakaupo ako para makapantay ang taas namin saka ko hinawi ang buhok na nakaharang sa mukha niya. Mataman kong tinitigan ang mukha niya. Lara, I don't know what's this inside my heart but I really want to know it. Bulong ko sa isip habang nakatitig lang ako sa mukha niya. Lara's POV. Nakaramdam ako ng kung anong mainit na bagay na yon na nararamdaman ko, kaya't dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko para makita kung ano yon. Kusa ako natigilan na makita ko, magkaharap kami ni Mr. S ngayon habang nakahiga sa kama. Teka, ano nangyari sa amin? Pilit kong inalala ang nangyari. Naku, nakatulog pala ako sa upuan. Napatingin muli ako sa maamong mukha ni Mr. Smith na natutulog. Ang gwapo niya talaga kahit pa natutulog siya. Di ko namalayan kung saan ang gumalaw ang kamay ko papunta sa mukha nito at ginagamit kong isang daliri ko para haplusin ang kiling nitong makapal. Pero bagay sa mata niya na medyo singkit habang palikmata niya kay haba. Pati ang ilong nito nakitangos at pointed. Mga labi niyang medyo mapula at kapag ngumiti, nakakatulala at aminado ko. Napapabilis ang tibok ng puso ko. Agad kong inilayo ang daliri ko sa mukha niya. Dahan-dahan na bumangon sa pagkakahiga. Na makabangon na ako, tatayo na sana ng Alicia. Agad ako napalingon kay Mr. Smith na nakapikit pa rin. Animo binabangungot. Sino kaya si Alicia? Di kaya dati niyo yung girlfriend? Pero bakit di sila magkasama ngayon? Napatayo ako sa kama niya at naglakad na ako papalabas ng pinto at tumiretso na rin ako sa kwarto ko. Napaupo ako sa kama ko at napahawak sa dibdib ko dahil may kung ano roon. Ang nakakaramdam na sobrang sakit. Sino kaya si Alicia sa buhay ni Mr. Smith? Bakit napapanaginipan niya? Mga tanong sa isip ko pero wala ako nakuhang sagot. Kaya't napahiga na lang ako sa kama ko at pinikit ang mga mata ko dahil parang napagod ang isip ko sa pag-iisip. Nalimpungatan ako dahil pikit pa ang mga mata ko. Tumayo ako sa pagkakahiga at dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Napatingin ako sa bintana, madilim na pala sa labas. Kaya't nagpasya ako lumabas ng kwarto ko at naglakad na ako papunta sa kusina para magluto ng hapunan dahil nakaramdam na ako ng gutom. Napahinto ako na may malanghap na mabugong amoy na nanggagaling sa kusina.
kaya't nagmamadali ako sa paglalakad. Napahinto ako na makita kong abala si Mr. Smith sa pagluluto. Napalingon to sa akin nang maramdaman ang presensya ko. Gising ka na pala. Nagluto ako, sabay na tayong kumain. Nakangiting sabi nito at nilalapag na sa mesang naroon ang niluto nitong pagkain. Otomatiko naman ito na naglakad papunta sa mesa, na naupo na roon sa upuan. Kain na, sabi pa nito, kaya't nagsimula na akong sumandok ng kanin at ulam na niluto nito at sinubo ko na yon. How is it? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa akin. Masarap, magaling ka palang magluto. Nakangiting sagot ko. Mabutit na gustuhan mo at di ka nasuka. Kumain ka na ng marami. Nakangiti pa rin sabi sa akin kaya't kumain na ako ng tahimik. Sino si Alicia? Wala sa sariling tanong ko kay Mr. Smith at kita ko pa ang pag-alis ng ngiti nito at seryoso na tumitig sa akin. Saan mo narinig ang pangalan na yan? Nakakulot noong tanong niya at kita sa mata nito ang kirot. Narinig ko tinawag mo ng tulog ka kaya natanong ko kung sino si Alicia. Natarantang sagot ko dahil nakaramdam ako ng kaba sa titig nito sa akin. She's my past. Just forget about what you heard. Seryosong sagot nito. Bakit naman? Dahil ba sa kanya kaya hanggang ngayon wala pa ring asawa at umaasa kang nababalik siya sa'yo? Diretso ko pa ring tanong na nakatitig ngayon sa kanya. Ano bang alam mo tungkol sa amin ni Alicia? Wala kang karapatan tanong ang bagay na yan sa akin dahil baka nakakalimutan mo. Kaya ka nandito ay dahil sinabi mong ako ang ama ng batang nasa tiyan mo. Huwag kang umasta na akala mo kilala mo na ako. Pagalit na sigaw nito sa akin at kita sa mata ang galit. Tama ka. Sino ba ako para pang himasukan ang buhay mo? Niwala nga na magitan sa atin maliban sa bata sa tiyan ko na hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwalang anak mo. I'm sorry. Nasabi ko, tumayo na ako sa pagkakaupo sa upuan. Tumalikod na paalis sa lugar na yon. Di ko na malayan may luha nang pumatak sa mga mata ko. Sobrang sakit ngayon ng dibdib ko. Nang makapasok ako sa loob ng kwarto ko, agad kong sinara ang pinto, tsaka nagpunta ako sa kama ko. Ba't ganito kasakit ang nararamdaman ko? Kasalanan ko naman kung bakit ako umiiyak, pero di dahil kay Alicia kundi sa isiping wala talaga siyang pakialam sa akin. Bakit ba naisip kong magbabago na siya dahil sa magiging anak namin? Hinayaan ko na lang tumulong luha ko ngayon sa mukha ko para makabawas ang sakit na nararamdaman ko. Nandito ako ngayon sa opisina ko at wala sa concentration ng isip ko. Mr. Smith, may appointment kayo ngayon sa Sunshine Factory para sa materyales na gagamitin sa construction nila. Biglang natauhan ako na marinig ang sabi ng sekretaring nandito ngayon sa harapan ko. Ano nga yun? Wala sa sariling sagot ko. May problema ba, Mr. Smith? Takang tanong nito sa akin. Wala. Maikling sagot ko. As I said earlier, meron kayong appointment sa Sunshine Factory today pero pag pinutol ko na ang sasabihin niya. Ano magandang ibigay kapag may tao kang nasabihan ng di maganda? Seryosong tanong ko. Maganda siguro bigyan mo siya ng bulaklak. Minsan mahilig kaming mga babae sa bulaklak dahil pakiramdam namin. Special kami pag binibigyan kami nun. Nagtatakang suhestyon nito. Bakit Mr. Smith? May babae po ba kayo nasaktan? Wala naman. Iset mo yung appointment na yon. Iwas na tingin ng sagot ko. Yes, Mr. Smith. Saad nito at naglakad na to papalabas ng opisina ko. Ano kayang bulaklak ang gusto niya? Sa isiping yon, tumayo na ako dahil may business meeting pa akong pupuntahan. Lara's POV. Nalimpungatan ako sa kalam ng sikmura ko, kaya napabalikwas ako ng bangon at dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Napatingin ako sa orasan na nasa gilid ng table ko. 8:00 na pala, kaya nagugutom na ako. Tumayo na ako at nagpunta ng CR para maligo. Nang matapos maligo, lumabas na ako ng kwarto ko at naglakad papunta sa kusina. Nagluto ko ng sunny side up na itlog at gatas ang ginawa kong breakfast. Na matapos kong kumain, nagpunta ako sa likod ko sa naglabas si Mr. Smith at nakita ko ang nasampay ang mga nilabhan niya. Nang ma-check na tayo na ito, kinuha ko na at naglakad na ako papunta sa loob ng kwarto ko. Pagkalapag ng mga tuyo kong damit sa kama, biglang nagring ang cellphone ko kaya kinuha ko yon sa lamesang naroon. Tinignan ko kung sinong tumatawag sa screen. Si Rosel. Nakangiting sinagot ko ang cellphone ko. Na matapos ang tawag namin, nakarinig ako ng doorbell. Kaya napatayo ako papunta sa pinto ng kwarto ko para buksan.
At nang mabuksan ko na, naglakad ako papunta sa main door. Tsaka binuksan ng pinto kung sino nagdo-doorbell. Good morning po, ma'am. Masiglang bati nito na nakangiti sa akin. Good morning. Anong kailangan nyo? Takang tanong ko. May deliver po. Kayo po ba si Ma'am Lara Lacson? Tanong nito na nakangiti. Ako nga. Taka pa ring sagot ko. Ito po oh. Sabay abot sa akin na isang bouquet of rose na mukhang fresh na fresh pa ito dahil lumahalimuyak ang bango nito sa ilong ko. Kahit gulat, kinuha ko ang bulaklak. Sa akin to? Kanino galing? Taka pa ring tanong ko habang nakatingin sa bulaklak. Kay Mr. Alexander Smith po. Nakangiting sagot nito. Kay Mr. Smith galing ang bulaklak na to? Paano niya naman nalamang mahilig ako sa rose? Napangiti ako at sinabayan ko pa ang pag-amoy ng bulaklak. Pakisign na lang po dito, ma'am. Turo nito sa papel na pinaharap sa akin. Nang makita ko ang pangalan ko, doon ako pumirma. Salamat. Maikling sagot ko at tuloy na tong umalis sa harapan ko. Sinarado ko na ang pinto. Naglakad ako papunta sa kwarto ko at saka naupo sa kama habang nakatingin lang sa mga bulaklak na kakakuha ko lang sa delivery man. Muli ko yung inamoy at napangiti ako kasabay ng pagpuno ng galak sa puso ko. Lara, huwag mong isipin na kaya kanya binigyan ng bulaklak ay dahil may gusto siya sa'yo. Pampalubag loob lamang to dahil sa kagabi. Pagsaway ng isip ko sa gustong maramdaman ng puso ko. Past 6 na ako nakalabas ng company ko at ngayon tinataha ko ng daan pa uwi sa bahay. 13 minutes lang naging biyahe ko at nakarating na nga ako sa bahay. Pagka-park ko ng kotse, agad na akong bumaba para makapunta na sa pinto at makapasok sa loob ng bahay. Napahinto ako nang may maamoy ako na mabango sa ilong. Kaya, naglakad na ako ulit papunta sa kusina dahil doon galing ang amoy. Napahinto ako na makita kong abala sa pagluluto si Lara habang nakapikit. Sumasayaw pa ito sa hindi ko alam kung anong tugtog. Napangiti ako ng maliit sa ginagawa nito. Sayaw bang matatawag ang ginagawa mo? Salitang lumabas sa bibig ko at bigla tong napadilat. Gulat na napatingin sa akin at namumula ang mukha dahil sa kahihiyan. Kanina ka pa dyan, Mr. Smith? Nahihiyang tanong nito. Di naman kaso na-attract ako sa pagsaway mo, kaya di ako nagsalita pa. Pinigilan kong tumawa na sabi ko sa kanya. Grabe, nakita mo tuloy akong sumayaw. Napapayo kong sabi nito. Aray! Napasigaw to habang sinishake ang kamay nito. Bigla na lang gumalaw ang paa ko patakbo sa kinaroroonan niya at agad hinawakan ng kamay niya para tingnan. Ano nangyari? May pag-aalalang tanong ko habang nakatingin sa kamay niya. Napasok kasi ako sa hawakan ng kaldero pero okay na, sagot nito. Kaya napatingin ako sa kanya at doon ko lang napagtanto na ang lapit na ng mukha nito sa akin at amoy ko naman ang mabango nitong hininga. Agad akong lumayo sa kanya. Susunod mag-iingat ka na para di ka mapaso. Iwas na sabi ko pa at naglakad na papalayo sa kanya. Mr. Smith? Napahinto ako sa pagpunta sa kwarto ko nang marinig ko ang pagtawag niya sa akin. Salamat sa bulaklak, favorite kong rose. Pahinga ka na, good night. Dagdag pang sabi nito. Tuloy na ako naglakad papunta sa kwarto ko. Nang makapasok sa loob, agad ako naupo sa couch at isinandal ang likod ko doon. Wala sa sarili, napangiti ako. Lara's POV. Naiwan ako ngayon sa kusina na nakatitig lamang sa kawalan. Lara, ano ka ba naman? Bakit ka natataranta kapag nandyan si Mr. Smith? Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Tinapos ko ng niluluto ko at kumain na. Na matapos kumain, nagpasya na akong pumunta sa kwarto ko. Naiga na ako sa kama at napatingin sa kisame. Habang tumatagal ako sa bahay na to, lalo ko naguguluhan sa puso kong nararamdaman para kay Mr. Smith. Bulong ng isip ko. Hanggang pinikit ko ang mga mata ko. Maaga ako nagising. Dumiretso din ako ng CR para maligo. Nang matapos maligo, nagsuot na ako ng pants ng maong, medyo faded ang kulay at long sleeve na puti, tsaka rubber shoes na puti at hinayaan kong nakalugay ang mahaba kong buhok na bagsak at light makeup. Ang nilagay ko sa mukha ko. Lumabas na ako sa kwarto at sa bahay. Sumakay ako ng taxi papunta sa sinabi sa akin ni Rosel na seminar sa bagong mommy at daddy. Chinek ko rin sa internet at maganda mga activities na nakalagay sa free seminar kaya willing akong matuto para sa anak ko. Alex POV.
Napabalikwas ako ng bangon. Dahan-dahan ako na tumayo sa kama ko. Kahit nakapikit pa, lumabas ako sa kwarto. Naglakad hanggang makarating ako sa kwarto ni Lara. Napamulat akong bigla at napatitig ako roon. Gising na kaya siya? Naglakad ako papunta sa pinto nito at humarap sa sensor. Nilagay ko ang kamay ko at bumukas iyon, kaya naglakad na ako papasok sa loob. Napangiti ako na makitang nasa flower vase ang bulaklak na ibinigay. Naglakad pa ako papunta sa kama nito pero walang Lara kong nakita na nakahiga roon. San kaya siya nagpunta ng ganito katagal? Tumalikod na ako at naglakad papalabas nang mapansin ko ang calendar sa pinto nito na may nakasulat na date. Lumapit ako roon para mabasa ko. This day may seminar ako sa isang training center for new mommy. Basa ko sa nakasulat doon. Nagpunta kaya siya yun ngayon ng ganon kaaga? Naglakad na ako papunta sa may pinto niya. Lara's POV. Tumigil sa isang building ang taxing sinasakyan ko. Bumaba na ako na makapagbayad na at napatingala ako dahil medyo may kalakihan ng building na to. Napabuntong hininga ako at naglalakad na ako papasok sa building. Na makapasok sa loob ay agad kong ginala ang mga mata ko sa loob at may nakita akong information desk. Kaya lumapit ako roon. Good morning, miss. Bati ko sa babaeng naroon na nakaupo. Yes, ma'am. Nakangiting sagot nito. Di ba yung free seminar ng mga bagong mommy? Tanong ko. Yes po, ma'am. Magpaparegister po ba kayo? Nakangiting sagot nito. Oo. Maikling sagot nito. At kita ko pa ang pagsulap nito sa kaliwa at kanan ko. May problema ba? Takang tanong ko sa ginawa nito. Nasan pong mister nyo para nang po kasi sa mommy ang daddy pong seminar na to eh. Tanong nito muli sa akin. Nako, busy kasi ang asawa ko sa trabaho, kaya lang ako lang nagpunta rito, di niya ako nasamahan. Sagot ko sa tanong niya. Pasensya na ma'am, pero for couple kasi ang event, kaya hindi kita maalaw mag-register. Seryosong sagot nito. Ganun ba? Gusto ko pa man din ang activity ninyo eh. Kailan ang sunod na seminar nyo? Masiglang tanong ko ulit. Ilang beses lang siyang gaganapin, ma'am. Kaya nga po for free walang babayaran sa registration. Sagot mo rin to. Sige, salamat miss. Nakayokong sagot ko. Magpaparegister kami ng asawa ko. Tinig kong sabi ng katabi ko pero nakaramdam ako ng kaba dahil pamilyar ang tono ng boses nito. Kaya nag-angat ako ng mukha. Napawang bibig ko na makita ko sino nasa tabi ko. Mr. Smith. Nasambit ko sa isip ang pangalan niya. Mag-register ka na. Untag ko sa pagkatulala na itong nakatitig sa akin. Nakita ko pa ang pagkurap niya na tila natauhan na. At ito na naglista sa papel na binigay ng babae, kaya naupo muna ako sa upuan sa di kalayuan kung saan to nakatayo. Kumuha ko ng magazine para tingnan. Mr. Smith? Dinig kong tawag niya sa akin na ngayon nasa harapan ko na. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko yung sinulat mo sa calendar. Naisipan kong pumunta. Kung di ako dumating, di ka sana makakapasok sa seminar? Sagot ko sa tanong niya kaya naman naglakad to o umupo sa tabi ko. Tama ka. Salamat Mr. Smith sa pagpunta rito. Dinig kong sabi nito. Teka, wala ka bang pasok ngayon sa trabaho? Curious sa tanong nito. Day off ko ngayon. Kahit busy ako, may araw pa rin ako para mag-day off. Naisipan ko maganda mag-day off to. Sagot ko sa tanong nito. Ma'am, sir, pasok na po tayo sa loob. Dinig kong tawag ng babaeng nasa desk kanina. Kaya, tumayo na ako at ganun din si Lara. Napatingin ako sa kamay niyang nakabuka, kaya't pinagdikit ko ang mga kamay namin, kita ko ang pagkagulat sa mukha nito na nakatingin sa akin. Para isipin ibang couple na sweet tayo, at para sa bata to. Nasabi ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Naglakad na kami papasok sa loob ng isang kwarto. Nakita namin sa loob na may mga mesang magkakahiwalay. Halos 8 ang mesang naroon. May upo 2 sa bawat mesa. At sa mesa may mga gamit para sa bata at isang higaan. May bata na laruan na nahiga roon. Pumesto kami ni Lara sa unahan at naupo sa kabinitawan ng kamay niyang hawak ko. Napatingin ako sa kanya. Kita ko ang saya sa mga mata niya. Maya-maya pa ay may babae na nagpunta sa unahan. Magandang umaga sa inyo. Mommies and daddies na nandito sa free seminar na to. Ginawa namin ang seminar na to para sa mga couple na ilang magkakaroon ng anak na magbibigay ng knowledge.
kung paano alagaan si baby since nakikita ko, ready na kayong lahat. So, let's start? Mahabang panimula.